ba akong mag-refer ng broker dito? Pag gusto mong mag-apply tapos gusto mong mag-ano talaga, direct talaga. Kasi ano yun, direct hired kasi yan yung ibig sabihin niyan eh. Yung broker ko, magbibigay ng ng amo sa'yo, tapos ganyan. So may nag-ano kasi, may nagtanong na nasa comments, ilalagay ko dito kung pwede ba daw ako mag-refer ng broker kasi gusto niya daw magtrabaho dito sa Taiwan. Hello sis, sasagutin kita. Kaya yung kasing yung kasing broker na sinasabi mo, ano kasi madalas kasi sa Pilipinas kasi doon ka mag-apply, kailangan talaga may agency. Hindi yung kanang yun bang sabihin bibigyan kita ng broker ganyan. Kasi yung broker dadaan din siya sa agency sis. Dadaan din siya sa agency. Tapos yung agency, kasi bawat broker dito may agency yan sa Pilipinas. Kaya pag sinabing mag-apply ka dito, mag-apply ka papunta dito sa Taiwan, pupunta ka sa agency, bibigyan ka ng agency ng broker mo. Tapos, mas lamang ka kapag sa agency ka talaga pumunta. Bakit? Kasi, hindi lahat ng mga broker dito, katulad ng broker ko, mabibigyan ka agad ng amo. Mas mabuti doon ka sa agency kasi pag sa agency ka nagpunta, marami silang hawak na broker dito sa Taiwan. At pag yung broker nila may amo na maghanap ng wailaw. Wailaw kasi yung caretaker dito ang tawag eh. So, yun ang bibigay sa'yo. So, mas madali kang mahanapan ng amo. Kasi, dito kasi, marami kasi dito, sa totoo lang, pag yung trabaho kasi namin, di ba, magbabantay kami ng matanda. So, may mga tanda dito na bigla na lang nawawala. Bigla na lang na namamatay ba? Kasi may sakit na yung matanda eh, yung alaga mo. May mga sakit na kadalasan, tapos may mga na, tapos sa sobrang tanda na talaga, so hindi mo talaga na maano ba na mawawala din sila agad, yung ganyan. Tapos malilipat ka rin. Madalas talaga yung madaming mga caretaker kasi ang dami kong mga sinasabi madalas sa ganyan. may mga may mga caretaker kasi dito. Kadalasan nangyayari ito na yung mga caretaker ilang buwan pa lang, hindi pa umaabot ng taon, nawawala na yung alaga nila, yung matandang alaga nila. So ang nangyayari, malilipat sila sa amo, ililipat sila ng broker nila sa ibang amo. Tapos madalas yung mga caretaker na yon ilang buwan pa, kasi may limit kasi dito eh. Kapag nagpalit ka ng amo, bibigyan ka ng 2 months na makahanap ng bagong amo. Tapos, pag hindi ka daw nakahanap ng amo within 2 months, papauwiin ka daw sa Pilipinas. Oo. Pero matagal kasi yung 2 months, di ba? Yung 2 months na yon hindi ka makahanap ng amo, tapos yung broker mo naman maghahanap, yung agency mo naman maghahanap. Walang nangyayari, nakakauwi. Kasi mahaba yung mahaba yung limit nila sa panahon na maghanap ka na ulit ng bagong amo. So, nakakahanap din sila. Pero, kadalasan, umabot ng minsan nga, yung mga caretaker, umabot sila ng halos 2 buwan na, hindi pa sila nahanapan ng amo ng broker nila. May mga ganyan nangyayari. Kaya, sa akin, hindi din talaga ako ng broker talaga, guys. Hindi talaga ako nagbibigay ng, kasi yung broker ko, hindi talaga yan, madalas, honestly, yung broker ko talaga, mostly yung mga hinahanap na ngayon, Indonesian na. Kasi yung Indonesian, nakakapagsalita kasi yun. Oo, nakakapagsalita ng Chinese na sila ba? Kasi 6 months kasi yung mga ibang lahi. Kasi 6 months na sila bago bago sila pumunta dito. Nag-aaral muna sila ng language ng Taiwan. Tapos, pagpunta nila dito, marunong na silang magsalita. Nakakaintindi na sila sa matanda. Ganyan. So, mostly yung broker ko, nakikita ko kasi pag medical, once a year kasi nagme-medical kami. Tapos, yung mga kasama ko talaga, mga Indonesian na. Halos 2 lang kaming Pinay. Kaya masasabi ko lang, parang konti na lang kaming Pinay sa broker ko. Kaya hindi ko masasabi na maanuhan ba. Parang mabigay ka sa kanya kasi madalas yung hinahanap niya Indonesian na. Marami namang mga broker dito naghahanap ng Pinay kasi marami ding gusto ng Pinay. Katulad ng pagbata yung alaga mo, gusto ng mga amo, Pinay. Kasi yung Pinay, nag-i-English. Tapos, pag i-English yung Pinay, rin yung alaga nilang bata. Kasi, nagsasalita nga ng English. So, natututo yung batang alaga nila. Ganyan din kasi yung trabaho ko dati, diba? Bata din yung alaga ko. Kambal pa yun. Kaya, yun nga mga
nagbibili nga ng mga notebook yung mga alaga ko dati. Hindi na sila nagbibili ng ano guys, English. English nga ng mga libro ganyan. Kasi alam na nila, marunong na silang mag-English eh. Kasi yung yaya nila, Pinay. Ako nga, English na ang English yung mga alaga ko. Pero ngayon, nawala na ako sa kanila. Kung nakakaintindi sila ng English, pero Chinese, more in Chinese na sila kasi nag-aaral na din sila. Bago ko lang kasi nakita yung mga alaga ko, 9 years old na sila ngayon. Malalaki na. Kasi kung nagbago akong pumunta dito ng Taiwan, alam niyo ba, yung alaga ko is, ano pa sila, 2 months old. 2 months old sila nang pumunta ako dito sa Taiwan. Tapos, umalis ako sa kanila, 6 years old na sila. So, 6 years ko silang inalagaan. May mga ano kasi dito, pero hindi madami Madalas kasi matanda yung hinahanap, yung aalagaan talaga dito. Pero may mga bata din. At yung pagbata yung alaga mo, syempre Pinay yung kukunin nila. Pag matanda naman yung alaga, madalas ibang lahi. Pag gusto nila yung wailaw na kukunin nila is marunong na talagang magsalita, ibang lahi yung kukunin nila. Pero pag napunta ka doon sa kanang ng mga amo na okay lang pag Pinay kasi marunong silang mag-English, ganyan, or nakakaintindi sila ng English, ganyan, Pinay yung kukunin nila. Kasi yung Pinay daw kasi, maganda daw magtrabaho, maganda daw mag-alaga, lahat naman ng ano, sinasabi yan, di ba? Mga Pinay daw maganyan, yung Pinay daw mabait, yung Pinay daw malinis, di ba? Mga ganun mga feedback mga Pinay, kaya kahit na yung iba ayaw nila ng Pinay kasi hindi marunong magsalita, hindi marunong nakakaintindi kasi yung Pinay kasi pinapaalis kasi sa Pilipinas kahit English lang yung ano. Wala naman kasi tayo, hindi naman kasi tayo nag-aaral ng Mandarin doon sa Pilipinas or Chinese. Basta marunong ka lang mag-English, hala, paalisin ka na. Pagdating dito, ngangak ka. Ngangak ka kasi hindi ka makakaintindi sa amo mo, lalo na pag matanda. Mahirap. Pero makaka-survive naman. Pero yun nga yung topic ko, di ba? So meron ding nag-ano sa akin, nagtanong sa akin, ilagay ko din dito, yung tanong niya, saan daw ako sa Taiwan. So nandito ako sa Pintong County. Tapos Chaozhou area ako. Sa Chaozhou ako, banda Chaozhou. Yan. So dito lang ako sa tabi-tabi sa probinsya ng Taiwan. Tapos yung probinsya ng Taiwan kasi, lalo na pag matatanda, hindi talaga sila marunong mag-English, guys. More on Chinese talaga sila, guys. Ganyan. Kaya mahirapan ka kapag nasa, ka talaga sa probinsya. Kasi yung mga tao dito, Chinese. Hindi marunong mag-English. Hirap ka tapos ikaw na, sa akin, sa lugar nga dito, sa lola ko, dito sa lugar niya. Kasi province to. Kadalasan mga kasama ko dito mga caretaker is ibang lahi. Ako lang yung Pinay dito. Sa totoo lang. Ako lang yung Pinay dito sa lugar ng lola ko. Yung mga mga nakikita ko sa gilid-gilid ng mga kapitbahay nilang mga wailaw. May mga wailaw din, ibang lahi. Mga Vietnamese, mga Indonesian, yun yan. Tapos nag-uusap-usap sila. Tapos wala akong kausap kasi wala namang Pinay dito. So, yan lang yung sagot ko sa tanong. Salamat sa pagtatanong. At kung may mga tanong pa kayo, paki-comment na lang dyan. At sasagutin ko yan ng aking abot, ng aking makakaya. Salamat sa lahat. At sa lahat mga nanood. Sa nag-subscribe sa akin. Thank you. At sa mga hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. At salamat sa panonood. See you next time.